Sa gitna ng pandemya, patuloy pa rin ang pagkayod ng marami. Good morning. Thank you. May mga work from home. At may mga kailangan pa ring makipagdigmaan sa kalsada para pumasok sa trabaho. Lahat ng pwedeng pagkakitaan na makita ko, pinapasok ko. Sumagat po hanggang alas 11. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan ko magkapera dahil po sa 5 anak ko. Ngayong mag-iisang taon na ang COVID-19 pandemic, paano nga ba nito binago ang buhay ng mga manggagawang Pilipino? Alas 11 ng gabi. Pauwi pa lang mula sa trabaho si Eduardo Sinlao, 35 years old. Dapat ang uwi ko sana or ng hapon. Kaso, pinag-straight po ako ng aking bisor. Kaya sumagat po hanggang alas 11. Pero okay lang po. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan ko magkapera. Dahil po sa 5 anak ko. Magdadalawang buwan ng housekeeper si Eduardo sa isang condominium sa Katipunan, Quezon City. Kahit na'y pandemya, kailangan daw niyang tiisin ang pagkukommute, papunta't pauwi ng trabaho. Ito, lalakad ulit. Matapos ang 3 oras, nakarating sa wakas si Eduardo sa kanilang bahay sa Novaliches. Pero pagkalipas lang ng 2 oras, babangon na naman si Eduardo para sumabak ulit sa biyahe papuntang trabaho. Umpisa na naman ang isang araw na pagbabanat ng buto. Bus mula Novaliches papuntang Muñoz ang unang sasakyan ni Eduardo. Pagsakay pa lang niya, meron palang na-aksidente. Kaya kahit mas kukonti pa ang bumibiyahe, buhol-buhol pa rin ang mga sasakyan sa kalye. Banggaan, kaya sobrang traffic. Kaya anong oras tayo nakarating dito? Makalipas ang mahigit 3 oras, nakarating na sa unang bababaan si Eduardo sa Muñoz, Quezon City. Sa pagkukommute mo ba, hindi ka natatakot? Alam mo naman, di ba? Mahirap ang buhay ngayon. Hindi mo alam kung sino yung kasabay mo. Opo, sir. Hindi naman, sir. Sanay na po kasi. Di ba, ang sakit ngayon? Ginagawa ko na, safe na lang, sir. Ganito na lang. Face shield, face mask, ganun, sir. Walang mangyayari, sir, kung kakatakot ako yung COVID, eh. Kasi pag di ako pumasok, sir, walang makakain. Tsaka, patibayan lang, sir. Kailangan naman niyang sumakay ng EDSA carousel bus papuntang NEPA Q-Mart. Medyo lumakay na konti yung gastos. Dati kasi nag-iisang bus lang. Nag-iisang sakay lang. Pag sasakay ka ng Cubao, 25 lang. Eh ngayon, 25 tapos 13 pesos. Proyekto ng Department of Transportation o DOTR ang EDSA Carousel, kung saan inilagay sa innermost lane ang mga bus lane. Layo nito na mas mapaikli ang travel time mula Monumento hanggang PITX sa Parañaque. Habang si Eduardo, 4 na oras nang nasa kalsada, ang call center agent at single mother na si Jerry Lynn, babangon pa lang para simulan ang kanyang araw. 3 taon na siyang nagtatrabaho bilang isang call center agent. Ang una niyang kailangan gawin sa araw na ito, pumunta ng bangko. Magpapa-encash po kasi ako ng cheque ng pension ng nanay ko. Hiniram ko po kasi wala akong pera. Kailangan ko po pambili namin ng pagkain ngayon. Si Eduardo nakababa na ng NEPA Q-Mart.
Pero sa halip na mag-tricycle papuntang Aurora Boulevard, maglalakad lang daw siya para makatipid ng pamasahe. Pag naglalakad ka ng ganito, anong iniisip mo? Iniisip ko sir, makatipid ako sa pamasahe. Para yung pamasahe ko aabot hanggang, kasi minsan ang pera ko umaabot ng sa 200, umaabot niya sir ng umaabot niya ng 1 linggo. Oo. Minsan may higit pa sir. May motorsiklo dati si Eduardo, pero naibenta niya para may maipantustos sa pamilya. Nag-rider muna ako. Ngayon, yung wala na talaga, hindi na kaya, naibenta ko yung motor ko. Kung andito pa siya sana ngayon, malaking ginawa ko. Hindi ako nahirapan maglakad, hindi ako nahirapan sa pamasahe. Tsaka mabilis ang oras ko. Ang alawas ko kasi bago umalis sa bahay, papunta sa trabaho, 4 hours, bisan 3 hours. Kasi naglalakad ako. Pagkatapos ng 20 minuto, nakarating na siya sa Aurora Boulevard. Dito, sasakay naman siya ng isa pang jeep papuntang Katipunan. Pagdating sa kondominium na pinagtatrabahuan, simula na ng paglilinis ni Eduardo. Pagkatapos mag-encash ng cheque sa bangko, namalengke naman si Jerilyn ng para sa tanghalian at hapunan ng kanyang pamilya. Kailangan na niyang simulan ng pagluluto bago mag-online para sa call center duty ngayong araw. Pagpatak ng alas 11 ng umaga, kailangan nang mag-sign in ni Jerilyn sa kanyang trabaho. Pangalawang araw ng training niya sa bagong kumpanyang pinasukan. Maaga ako nagsiset up ng tools kasi yung tools medyo mabagal yung connection, so hindi ako pwedeng malate. Yeah, you can call me Jer. It's J-E-R. Habang hindi siya tinatawag ng trainer, gagamitin ni Jerilyn ang sandaling ito para balikan ang nilulutong pananghalian. Lunch break na, pero si Eduardo tuloy pa rin sa paglalampaso ng sahig sa isang floor ng condominium. Si Jerilyn naghahanda na ng tanghalian. Para masigurong tutok siya sa orientation na ibinibigay ng trainer, minabuti niyang kumain sa harap ng computer. Work from home opportunity, actually a lot of perks. Like nagagawa mo yung mga gawaing bahay when you are on break. Siyempre nagagawa niya yung, alam mo yung dati kong hindi nagagawa na, kasi pag galing ka ng work sa gabi, pag uwi mo sa umaga, tulog ka na lang. Magawa mo man yung mga ibang task mo, is pagod ka na. Unlike dito, medyo less hassle, less stress. Is that different? Bago magka-pandemya, naranasan na rin daw niyang bumiyahe ng ilang oras para mag-commute, papunta at pauwi ng trabaho. Yung travel time ko, usually 1 hour and 20 minutes. Yun na yung pinaka-normal time. Thank you. Okay, let me just see what I can... Naka-minus ako sa work from home. Pamasahe ko everyday is dati 100. Malaking tulong. Pambili nyo na lang din ng ulam yun everyday, yung pang-araw-araw. Si Eduardo, walang tigil pa rin sa paglilinis. Kaya pala ganito na lang ang sipag niya. 6 na buwan daw siyang nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Paano yung umabot na sa puntong wala ka ng kita kasi nga nagsara yung kumpanya mo? Yung sir, yung nagkaroon ng puto na wala na akong kita, extra, ganun sir. Nag-rider ako, ginagawa ko, nagbebenta rin ako ng mga yung sa mga online sir. May mga utang din siya na kailangang bayaran. Break time na ni Jerilyn. Ginagamit niya ang 15 minuto na ito para tingnan ang mga nag-inquire sa kanyang mga binibentang produkto online. Online seller din si Jerilyn ng mga bag at laruan. Nagbebenta ka ng mga pre-lab, even brand new. O online selling din ako ng mga furniture. Nag-aahente din ako minsan ng kotse, sasakyan, ganun. Kung anong pwedeng ibenta, lahat ng pwedeng pagkakitaan na makita ko,
nakikita ako sa ganito, lahat yan, pinapasok ko. Siyempre, single mom, bayad ng bahay, tubig, kuryente, internet, lahat. So, ngayon, kaya kailangan talaga kayod ng kayod. Pag nagigipit ka, ano yung pinakamatinding na experience sa pamilya mo na kagipitan? Yung walang makakain, sir. Bisan, kakainin ko na lang, ibibigay ko sa anak ko, sa asawa ko. Kaya gago ako, didiskarte ako ng iba, sir. Napakahirap nun bilang isang ama, no? Opo, sir. Dati di ba nila naranasan, ngayon nararanasan na nila, sir. Paano mo pinapaliwanag sa mga anak mo yung sitwasyon nyo? Yung ginagawa ko na lang kasi tulad ng malakas loob ko, sir. Hindi ko na inaano, sir. Parang ginagawa ko pa rin ng paraan. Alas 4 ng hapon, tapos na ang trabaho ni Eduardo. Sasabak na naman siya sa kalsada para makauwi sa kanyang pamilya. Pero mas matinding kalbaryo ang kailangan niyang pagdaanan para makauwi. Grabe na, sir. Alas 4 ng hapon, tapos na ang trabaho ni Eduardo. Sasabak na naman siya sa kalsada para makauwi sa kanyang pamilya. Okay naman itong nilalakaran mo, safe naman. Okay naman, sir. Safe naman. Kaya? Kaya naman sa gabi, sir. Ganun din. Parehas. Ano, minsan ba naglalakad ka sa gabi rin? Opo, minsan. Pag wala akong kasabay. Pag may kasabay ako, sir, hati kami sa pamasahe. Kasi ang pamasahe, sir, simula ron kanina hanggang sa mismong Luzon, sir, 80 pesos. Hati kami, na tricycle? Tricycle po, sir. Ah, special yun, parang gano'n. Oh, special, sir. Nasaan na tayo? Capitol Hill, sir. Malapit na ba tayo? Medyo malapit-lapit pa, sir. Malapit-lapit na. Halika. Kalahating kilometro, sir. Makalahati pa. Oo. Ang una niyang sakay, jeep papuntang Tadansora. Pagbaba, maglalakad siya papuntang Commonwealth Avenue. Dito siya mag-aabang ng bus papuntang Novaliches. Nandito na kami ngayon sa lugar kung saan madalas sumasakay si Edward. Ang nilakad din niya, ang nilakad namin, mga 2 kilometro mula dun sa pinagbabaan niya sa jeep. Araw-araw niya yung itong ginagawa. Ito yung pauwi. So, pag umaga, ganun din. 2 kilometro din ang kanyang lalakarin para makapasok sa trabaho. Grabe na, sir. Pagbaba ng Mindanao Avenue, napilitan siyang sumakay ng tricycle dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Diretso tayo, sir. Kung hindi kasi umulan, lalakarin na lang daw niya ito. Okay na kaya? Ganyan talaga. Pero pag wala namang ulan, maglalakad talaga ako. Magkano ang damage sa'yo sa tricycle? 40 pesos. Ang biyahe ni Eduardo papasok at pauwi ng bahay, umabot ng halos 6 na oras. Malaking tulong daw sana kung matatapos na ang MRT-7 project. Babaybayin ng MRT-7 ang North EDSA sa Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Ang project cost nito, 62.7 billion pesos. Source of fund, PPP. Itong proyekto na to ay talagang nag-umpisa noong isinumite yung unsolicited proposal para dito noong 2002. Napirmahan yung concession agreement nito noong 2008. And unfortunately, for different reasons, nag-umpisa lang ang construction nito noong 2016-2017. Isa sa mga pangunahing dahilan umano ng pagka-delay ay ang mga problema sa road right-of-way. Natigil din pansamantala ang paggawa dahil sa lockdown.
inimplement yung enhanced community quarantine, kung maalala natin noong Marso, ay kinailangan naming panandaliang magsuspende ng ating mga construction works. Yung MRT-7 natin is scheduled to be completed, partially operational by December of 2021 and fully operational by 2022. Kapag natapos na ang MRT-7, ang biyaheng ni Eduardo na umaabot ng halos 3 oras, magiging 1 oras na lang. Ito yung proyektong inaasahang makakatulong sa mga commuter gaya ni Edward. Ito yung MRT-7 na tatakbo mula North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan. As of December 2020, nasa 60% na ang completion rate nito. Nagluluto na ng hapunan ang asawa ni Eduardo na si Dayan. Sinasabay niya ito sa paggawa ng modules ng kanyang 3 anak na grade 7, grade 5 at grade 2. Pahirapan daw ang online classes dahil kailangang maghati-hati ang mga bata sa 2 smartphone. Minsan naman may time na sabay-sabay sila yung oras. Lalo na pag-time ng flag ceremony, yan, doon sila nagkakasabay-sabay. Minsan pinapakiusapan ko na lang po yung teacher kung pwedeng i-ano na lang po sa ibang araw. Minsan nga po wala rin po kami yung pandun, lalo pag kapos. Ay, kaya hotspot na lang po kami dun sa kabila. Sa work from home na setup ni Geraldine ngayon, mahalaga raw na stable o hindi paputol-putol ang koneksyon sa internet. Using the link that you provided on our email. I'm just checking access. Hold on. Thank you. Ang bawat pagka-disconnect kasi niya sa internet ay may malaking epekto sa kanyang trabaho. Every time na mag-disconnect ka, let's say for example, 1 minute disconnected, it deducted. Let's say ang per day ko 1,000. So, kung 1,000 sa 8 hours, yung let's say 1 oras. So, sa 1 hour na nawala sa'yo, dun sa 8 hours, yun, deduction. So, ganun yung computation niya. Base sa Speed Test Global Index na inilabas noong December 2020, sa 139 na bansa, pang 96 ang Pilipinas kung pag-uusapan ang bilis ng mobile data. May average speed na 22.50 megabits per second o Mbps ang bilis ng mobile data sa bansa. Malayong-malayo sa 178.01 Mbps ng mobile data speed ng Qatar na nanguna sa pag-aaral. Sa fixed broadband naman na kadalasang ginagamit sa mga bahay at kumpanya, nasa 100 ang ranking ng Pilipinas sa 176 na bansa. 31.44 Mbps ang average na bilis ng fixed broadband sa bansa. Ang Thailand na nasa number 1 may speed na 308.35 Mbps. Ano nga bang dahilan kung bakit ganito kakulelat ang ranking ng Pilipinas? In other countries po kasi, since gobyerno po nag-roll out, they can use the power of eminent domain. Dito po sa atin, since it's a private sector initiative, nahihirapan pong kumuha ng Homeowners Association clearance, barangay clearance, lahat po ng clearance na kailangan sa local government ay hirap na hirap po ang ating mga telco. Pinababaan po ang number of permits that are needed in putting up the cell towers at saka po yung fiber optic network kasi po nahirapan po talaga ang ating mga telcos because it's a private sector initiative. Matapos mag-aral, inihanda na ni Eduardo ang hapunan ng mag-anak. Ang ulam nila ngayong gabi, instant na pansit canton. Malas mama, sinigang, adobo, noodles po, itlog, o kaya lumpia, ganun. Bibili na lang kami. Tsaka pag nagluto kami ma'am, inaabot po ng umaga. Para in case na pinang-almusal namin. Talagang tipid. Pagkatapos maghapunan, kailangan na magpahinga ni Eduardo matapos ang halos 6 na oras na biyahe at 8 oras na trabaho ngayong araw. Sa buong araw na pagsama namin kina Eduardo at Jerilyn, iba't ibang hamon ang pinagdadaanan nila ngayong new normal. Mga problemang halos araw-araw na tinitiis at iniinda ng marami sa ating mga kababayan.
sa buong araw na pagsama namin kina Eduardo at Jerilyn. Iba't ibang hamon ang pinagdadaanan nila ngayong new normal. Mga problemang halos araw-araw na tinitiis at iniinda ng marami sa ating mga kababayan na pinalala pa ng nangyayaring pandemya. Mahirap ang new normal ngayon para sa mga ordinaryong Pilipino na nagsisikap mabuhay araw-araw. Pero kung mas magiging mabilis ang pagresponde sa kinakaharap nating health crisis, mas magkakaroon ng pag-asa ang mga gaya ni na Eduardo at Jerilyn sa mas maayos at mas magandang buhay. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.